throttle body cleaning. So tinanggal natin yung battery. Ngayon ay tinatanggal natin tong air filter tube. Ayan, tatanggal na natin siya. Set aside natin. Tanggalin natin ang engine cover. Yung PCB valve, tinanggal ko din para malinis natin. Meron siyang 3 pirasong 10 mm na bolt. So, alisin natin yan. Ayan, tinatanggal ko yan. Tanggalin din natin yung mga hose ng throttle body. So medyo meron tutulong coolant dyan. Okay lang, okay masyado mag-alala. Konting-konti lang yan. Be sure lang na malamig yung engine kapag binaklas nyo yan, kasi kung mainit, medyo mainit din yung coolant na lalabas dyan. Medyo masikip kaya matagal tanggalin, mahirap alisin. Ayan, natanggal na natin. So yung itong nasa may harap na bolt, may kasama siyang bracket. So luwagan din natin siya para maalis natin. 3 yung bolt ng throttle body. Yung 2 walang kasamang bracket, yung isa meron. Doon nakakabit yung mga wirings tsaka yung mga hose. Ayan, natanggal na lahat ng tornilyo. So pwede na natin iangat yung throttle body. Ayan, angat na natin, nakuha na natin. Linisan lang natin siya. Gumamit lang ako ng carb cleaner sa paglilinis, tsaka old toothbrush, spray, binrush. So ito namang kotse na to ay bihira siyang magamit, so hindi siya napakadumi. So naging habit lang namin na sinusunod ko lang yung schedule niya talaga, na every 1 year ay nililinis ko ang throttle body niya. So yung mga gilid, linisin din natin. Yung naglalak dun sa nagbi-build up na dumi sa gilid. So kung minsan hindi na makadaan yung air, kaya bumababa yung idle. Habang nililinis pala natin yan, ay nalinis ko na rin yung map sensor. So yung map sensor, pinatutuyo ko lang, nalinis na rin, at mamaya sasalpa ko na din.
So ayan, natapos na tayo maglinis. Salpak na natin. Kung paano natin siya tinanggal kanina, reverse manner lang, ganun din ang pag-assemble. Be sure lang kayo na yung gasket ay lapat at yung mga hose ay maibalik nyo sa tamang posisyon para wag mag-leak ang coolant. Pag nailapat na natin yung throttle body, meron siyang dalawang guide para hindi tayo maligaw ng pagbabalik. Pag nailapat na siya, lagay na natin yung dalawang 10mm na bolt. Wag muna natin ilagay yung isa na may kasamang bracket. So wag muna natin masyadong higpitan, yung sakto lang. Mamaya natin siya hihigpitan kapag nakalagay na lahat, kasama yung pangatlong bolt na may bracket para pantay ang kanyang pagkakahigpit. So ayan, i-align natin ng ibalik na natin yung mga hose. Ilagay natin ng tama yung mga clamp. Gumamit tayo ng plies para mas madali nating mapiga yung clamp. Yan yung clamp sa ibabaw, yan yung hose ng coolant sa ibabaw. Mayroon pang isang coolant sa gilid naman, coolant hose sa gilid naman. So ayan yan, ipasok natin. Ganun din, gumamit din tayo ng plies para maikabit natin yung clamp ng maayos. After nyan, ikakabit na natin yung pangatlong bolt at saka yung bracket sa gilid na una natin tinanggal kanina. Dalawang 10mm siya, isa sa ilalim, isa sa ibabaw. Naayos ko lang yung original route ng mga hose para pag sinalpa ko yung air filter tube, okay siya. So ayan, inilalagay na natin yung pangatlong bolt na yung may bracket na kasama. Gamit tayo ng T-wrench para mas madali natin ma-access. So ayan, hinihigpitan ko muna siya. Una ko siyang nilalapat. Yun naman dalawang bolt kanina ay naka-provisionary na yon, nakalapat na yon, pero hindi pa mahigpit. So mamaya natin hihigpitan siya para pantay-pantay ang higpit ng bawat angle. So ayan, higpitan na natin yung mga iba pang tornilyo. Double checkin natin na tama ang higpit nilang tatlo, pare-pareho, equally.
So, kabit natin yung hose ng PCV valve. Yan yung bracket sa gilid. Meron siya sa ilalim ng tornilyo. Yan, kinakabit na natin yung tornilyo na sa ilalim. Yan naman yung tornilyo niya sa ibabaw. Medyo masikip kasi hindi ko tinanggal yung battery. So, nahirapan akong magkabit dahil hindi siya madaling ma-access kasi medyo masikip yung malaki na kasi yung battery natin. So, nahirapan magkasya yung kamay ko sa gilid. Yung original kasi na battery NS40, ito NS60 na. Gamit tayo dyan ng box wrench na 10mm. Ayan, maigpitan na natin siya. Ganoon din sa ilalim. Igpitan din natin siya gamit box wrench. Yan, after natin dyan maigpitan, pwede na natin ilagay yung air filter. So lahat ay naikabit na natin, pati ang mga hose, mga clamp ay secured na. Pwede na natin ikabit yung air filter box. Ipasok nyo muna sa may ilalim nung air filter box yung dalawang locking tab nya. Sa ibabaw naman, pigain lang natin yung clamp para maglapat yung hose ng throttle body. So ayan, nakikita nyo dyan, naikabit ko na rin dyan yung map sensor kasi nalinis ko na siya.
So ayan, i-clip nyo lang, okay na siya. Mayroon siyang mga bracket sa ibabaw na may goma. Ipapasok nyo lang uli siya kung saan natin siya tinanggal. Yung hose ng air filter sa blow by hose, kabit nyo lang din. Breather yan. Okay na.